Nasa akin ang kailangan ko. Sagot ni Lucifer. Ano yun? Tanong ni Tyrone. Ngumiti si Lucifer at sinabing, huwag kang mag-alala Tyrone, hangad ko sa'yo. Alay sa mga batang isang maganda at mapayapang buhay mula ngayon. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Tyrone at nagkayakap ang dalawang lalaki. Pagkatapos ay lumabas na si Lucifer. Kahina-hinala ba siya? Tanong ni Alyssa kay Tyrone. Praktikal niya akong iluklok bilang pangulo ng bansa. Binigyan niya ako ng higit na kapangyarihan. Sa palagay ko ay walang anumang kahina-hinala dyan, ngunit kailangan kong palakihin ang bansa sa isang punto kung saan hindi ito maaaring atakihin ng biglaan o makuha ng anumang bansa, sabi ni Tyrone. Ikaw ang God of War. Siyempre magagawa mo yon, puri ni Alyssa sa kanya. Ipinaalam kay Tyrone ang tungkol sa ilang newscaster na naghihintay sa labas upang ma-interview siya. Kaya nagdahilan siya at pinamunuan siya ng kanyang bagong personal assistant sa labas. Matapos masagot ng mabuti ang maraming tanong nila, bumalik siya sa loob ngunit hindi nakita si Alyssa at ang mga bata. Si Alyssa at ang mga bata ay dinala sa kanilang quarters. Maaari kitang dalhin doon, sir, his PA said. Okay, sabi ni Tyrone at dinala siya sa headquarters na kinaroonan ni Alyssa at ng mga bata. Nakarinig si Tyrone ng mga tawan at magaan na salitang nagmumula sa quarters. Habang papalapit dito, alam niya kaagad na malamang ay nagkakatuwaan si Alyssa at ang mga bata. Mauna na ako, sir, sabi sa kanya ng PA. Matapos ihatid si Tyrone sa entrance ng quarters. Sige, sabi ni Tyrone at lumakad na ang PA. Kumatok siya at biglang bumukas ang pinto. Daddy! Si Zorin na nagbukas ng pinto, ngunit hindi niya ito makita. Anak, dahil hindi niya alam kung sino sa kanyang anak ang tumawag sa kanya ng daddy, hindi niya matawag sa pangalan ng batang nasa harap niya. Congratulations to you! Sobrang saya ko po sa bago niyong posisyon, sabi ni Zorin. Ang iba pang mga bata na nakikipaglaro kay Alyssa ay tumakbo, kay Tyrone at binati siya. Pasok ka daddy, sabi ni Aurora na mapagtantong nakatayo pa rin si Tyrone sa may entrance. Ayaw nang lumipat pa ni Tyrone para hindi siya mahalata. Halos matukso si Alyssa na sabihin sa mga bata na bulag ang tatay nila, pero ayaw na niyang malungkot ulit ang mga bata kaya naglakad siya palayo sa kanila at sinabing, papapasukin ko lang si Tyrone sa loob. Hinawakan niyang kamay ni Tyrone at sumabay sa kanya papasok. Walang pinaghihinalaan ng mga bata, hinahangaan pa nila kung paano lumakad ng magkahawak kamay ang kanilang mga magulang. Magkasamang kumain ng pamilya nila. Nagkwentuhan sila, nagbibiroan at nagkaroon ng maraming kasiyahan. Pagkatapos ay nagpahinga na ang lahat sa kanilang kwarto. Nang mag-isa sina Tyrone at Alyssa sa kanilang bagong kwarto, sinabi niya sa kanya, marami akong dapat pag-aralan tungkol sa opisinang ito na naging akin bigla. Naipadala na sa akin ang mga dokumento ngunit hindi ko mabasa. Babasahin ko lahat para sa'yo, sabi ni Alyssa. Masyadong marami. Mapapagod ka nang wala sa oras, sabi ni Tyrone. Hindi ako mapapagod, basta hindi ka magsasawa sa pakikinig, sabi ni Alyssa. Humarap si Tyrone sa kanya at sinabing, ayoko ma-stress ka Alyssa, dahil si Tyrone ay nakaupo sa kama. Ang kanyang likod ay nakapatong sa sandalan ng kama at ang kanyang dalawang paa ay nakaunat. Ipinatong ni Alyssa ang kanyang ulo sa kanyang mga kandungan at sinabing, ini-stress mo ako dahil hindi mo ako pinayagang magbasa para sa iyo. Okay, sige. Inabot ni Tyrone ang kanyang phone sa kanya at sinabi sa kanya kung anong mga dokumentong bubuksan. Pagkatapos ay sinimulan ni Alyssa na basahin ang dokumento sa kanya. Mula nang buksan niya ang unang pahina, alam niya may trabaho siya ngayong gabi dahil ang mismong dokumentong ito ang kanyang binabasa ay may 495 pages. Nagsimula siyang magbasa, gayunpaman habang nakikinig si Tyrone. Si Tyrone ay napakatalino kaya naintindihan niya lahat ng binabasa niya. Nagsimulang magbasa si Alyssa bandang 9 p.m. at natapos siya sa unang dokumento ng 11:59 p.m. Tapos na ako sa unang dokumento. Pwede ko na bang basahin ang pangalawa? Tanong ni Alyssa. Hindi ka ba napapagod? Hindi pa. Kahit pagod si Alyssa, naramdaman ni Tyrone na parang ayaw niya sabihin sa kanya kaya sinabi. Well, pwedeng bukas mo na ng umaga basahin ito para sa akin. Paano mo pamumunuan ng bansa kung hindi mo alam ang mga nakaraang gawain ng bansa? Tanong niya. Ipinatong ni Tyrone ang kanyang kamay sa kanyang buhok at hinaplos ito ng marahan. Saka hinaplos din ang kanyang pisngi at sinabing, you are lovely, Alyssa. Salamat, Tyrone. Huwag mo na akong iiwan, please. Sabi niya, I promise you, nasanay na ako sa iyo, Alyssa. Sa totoo lang, gusto kitang makasama habang buhay, ani Tyrone. Namula sa Alyssa at yumakap sa bewang niya. Salamat, malambot ang boses niya. Pwede bang ipagpatuloy kong pagbabasa? Hayaan mo ako magbasa. Kailangan mo ipangako sa akin na kapag napagod ka,
Ipaalam mo sa akin, sabi ni Tyrone. Sasabihan kita, I promise. Mabilis na sinabi ni Eliza saka siya binigyan ng go signal ni Tyrone para ipagpatuloy ang pagbabasa. Habang nagbabasa si Eliza at lumilipas sa mga oras, pinigilan ni Eliza ang paghikap dahil minsan inaantok na siya ngunit hindi niya ito ipinaalam. Noong 3 a.m. na, hindi na niya napigilan kaya humikab siya. Bago pa matanong ni Tyrone kung pagod at inaantok na siya, nagsalita na si Eliza. Pagod na ako. Babasahin ko natitira bukas. Pagod ka na? Ilang oras na ba ang lumipas? Tanong ni Tyrone. Mahigit 3 oras. 3 a.m. na ngayon, sabi ni Eliza. Ginilo ni Tyrone ang kanyang buhok at sinabing, matulog ka na, may woman. Paano ka? Inaasahan na ni Eliza na mahihiga din siya habang inilayo na niya ang ulo niya sa kandungan niya. Kailangan ko pang pagnilayan lahat na nabasa mo pero huwag kang mag-alala. Matutulog na ako kapag tapos na ako magmuni-muni. Matulog ka ng maaga, Tyrone, sabi niya. Matutulog na din ako pero pwede bang tawagin mo na rin ako sa sweet names? Alam ko hindi pa tayo kasal pero gusto ko maramdaman yon, ani Tyrone. Namula si Eliza. Sige, Habi. Napahuni si Tyrone at sinabing, salamat, ang sweet ng tawag mo. Matulog ka na, please. Sa totoo lang, gusto ni Eliza na gumugol ng mas maraming oras para makipag-usap sa kanya. Ngunit isinaalang-alang ang katotohanan na siya ipapasok sa trabaho bukas. Siya ay nahiga sa kama at natulog. Nanatili si Tyrone sa posisyon na kanyang kinalalagyan sa nakalipas na 5 oras at nagsimulang magnilay-nilay tungkol sa lahat ng binasa sa kanya ni Eliza at kung paano niya mapapaunlad ang bansa. Gawing mas komportableng buhay para sa mamamayan nito at dagdagan ng sistema ng seguridad ng bansa. Biglang bumalik ang isip kay Marcela. Teka, si Marcela ay kinuha ni Nylon? Naalala niyang dinala siya ni Lucifer noong muntik nang sumabog ang bomba. Ngunit tuluyan niyang nakalimutan si Marcela. Nasa bahay kaya si Marcela nung naganap ang pagsabog? Patay na ba si Marcela? Wala naman siyang pakialam kung patay na siya. Gusto lang niyang makasigurado. Pagkatapos ay kinuha niyang kanyang telepono at tumawag kay Lucifer dahil nagpalitan na sila ng mga number pagkatapos siyang dalhin sa Presidential Lodge, ilang oras nang nakakaraan. Sa sandaling sumagot si Lucifer, sinabi niya sa kanya, Hey Lucifer, salamat sa araw na ito. You are welcome, Tyrone, sabi ni Lucifer. Nang pumunta ka para tulungan ako sa bahay ko, may nakita ka bang babaeng may sakit? Si Marcela? Nakita ko siya at kasalukuyang kasama ko siya. Sabi ni Lucifer, kasama mo? Bakit mo siya sinama? Nanditong pamilya mo at hostage ko siya. Sabi ni Tyrone, tinanong mo ko kung anong gusto kong kapalit sa pagligtas sa'yo. Tandaan mong nakuha ko ng kailangan ko. Well, si Marcel ang tinutukoy ko, sabi ni Lucifer. Anong kilalaman mo sa kanya? Bakit ka interesado sa kanya? Naisip mo na ba kung bakit tumugma ang blood type niya sa iyo? Tanong ni Lucifer. Hindi. Well, hindi mo talaga maintindihan ng lahat sa ngayon pero kasama ko si Marcela. Yan ang pinakamalit na magagawa mo para sa akin. Pagkatapos kong tumulong sa pagkuha ng kapangyarihan sa iyong kaaway at pagbibigay sa iyo noon. Sabi ni Lucifer. Okay, sabi ni Tyrone at binaba ang tawag. Bagamat bahagyang pumayag siyang makuha ni Lucifer si Marcela, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit interesado si Lucifer kay Marcela. At saka bakit magkatugma ang dugo ni Marcela sa kanya. Makalipas ng mga 2 araw, nahiga si Eliza sa sofa sa malaking yard sa tabi ng kanyang kwarto. May isang baso ng inumin sa tabi niya. Ang nakaraang 2 araw para sa kanya ay nakakamangha habang ginugugol niya ang kanyang mga libreng oras kasama si Tyrone. Wala nang mas maganda pa kung makakasama mo ang pinakamamahal mo. Bagamat mukhang kalalabas lang ni Tyrone sa kanyang madilim na buhay, naniwala si Eliza na malapit na siyang makalabas ng buo sa kanyang sarili at magiging isang malayang tao tulad ng dati. Ang tanging tinik sa kanyang buhay ay ang katotohanang bulag si Tyrone. Bagamat tiniyak sa kanya ni Tyrone na siya ay nagsusumikap para gumaling mula sa kanyang pagkabulag. Dahil nalampasan na ni Tyrone ang lahat ng mga pagsubok na kanyang hinarap sa nakaraan, umaasa na lang si Eliza na malalagpasan din niya ito. Uminom siya sa tasa ng alak at gustong-gusto kung gaano ka-relax ang pakiramdam niya. Tahimik at payapa rin ang paligid at ang pag-iisip tungkol sa kakilakilabot na kapalaran na sinapit ni Marcela nagpapasaya sa kanya. Sa bandang huli, hahabulin sila ng lahat ng kasamaan. Nasa tamang oras lang ang lahat. Sa kalmadong estado ni Eliza, may narinig siyang hakbang sa likod niya at napangiti siya sa paniniwalang si Tyrone iyon. Pero may kakaibang boses ang nagsalita. Miss Eliza, lumingon si Eliza at nakitang lalaki, bodyguard siya ni Tyrone. Hey,
Linisin namin ang lugar na ito sa susunod na 1 oras. Pumunta lang ako upang ipaalam sa iyo, sabi niya. O sige, sabi ni Eliza saka tumayo. Nakabikini top lang talaga siya at short at hindi niya gusto kung paano pumasok ang PA. Next time, sa tingin ko dapat kang makahanap ng isang mas maayos na paraan na pakikipag-usap sa akin at hindi nanghihimasok sa aking privacy. Sa ganitong paraan, saway niya. Naglakad siya palapit kay Eliza at diretsong mukha niyang sinabi, alam ko yun at sinadya ko talaga. Nakasimangot siya at nagtanong, bakit? Alam mo namang mali pero ginawa mo pa. Kailangan ba kitang isumbong sa presidente? Hindi ko may papayo yan, sabi niya. Inaasahan ni Eliza na hihingi siya ng tawad ngunit hindi man lang siya nakaramdam ng pagsisisi. Gayon din, sinabi sa kanya na hindi niya ito papayuhan na sabihin kay Tyrone ang tungkol sa kanyang pagkilos na tila banta. Nagsalita siya makalipas ang ilang segundo. Sa totoo lang, nagagandahan ako sa iyo, Miss Eliza. Nawala ka na ba sa sarili mo? Paano mo nasasabi yung ganyang bagay sa akin? Tama na, padabog na tinungo ni Eliza ang mesa kung nasa ng kanyang telepono at tumawag kay Tyrone. Nang masagot ang tawag, sinabi niya, nasa bakuran ako sa likod ng quarters na nagsasaya nang pumasok ang iyong personal assistant na nagsasabing nilinisin ang lugar na ito sa susunod na 1 oras. Sinubukan kong itama sa kanya na dapat ay maghanap siya ng mas magandang paraan para makipag-usap sa akin at hindi basta-basta pumapasok na hindi pinapaalam. Patuloy ni Eliza. Sabi niya alam niyang mali ang ginawa niya pero hindi siya humingi ng tawad. Ang masama pa, sabi niya sa akin na nagagandaan siya sa akin. Anong klaseng pag-uugali yon? Ma'am, ito pong sekretarya ni Tyrone. Si Mr. Tyrone pumunta sa East Hill para sa isang agarang assignment. Sinabi niya sa amin na babalik siya pagkatapos sa 3 araw. Hindi man niya ito sinabi sa iyo? Tanong ng babaeng sekretary. Nagulat si Eliza. Umalis si Tyrone na hindi nagpapaalam sa kanya. Bakit nasa yung phone niya? Dahil ang linyang tinatawagan ko ngayon ay personal mobile number niya at hindi official line niya, ani Eliza. Iniwan niyang phone niya, ma'am. Akala ko pinaalam niya sa iyo, sabi ng sekretary. Nasaan si Tyrone? Anong ginawa mo sa kanya? Nagkaroon ng masamang pakiramdam si Eliza tungkol dito. Naisip niya na malamang nakidnap si Tyrone dahil bakit siya aalis nang hindi nagpapaalam sa kanya. Umalis dito si Mr. Tyrone kasama ang mga escort, ma'am. Wala kaming ginawa sa kanya. Sinubukan ng sekretarya na maging magalang sa abot ng kanyang makakaya. Galit na ibinaba ni Eliza ang tawag at nag-alala. Hindi mo kailangan mag-alala, Miss Eliza. Babalik na si Mr. Tyrone pagkatapos sa 3 araw. Naglakad ang PA papunta kay Eliza at iniabot ang isang sulat sa kanya. Tinanggap niya ang sulat at mabilis tong binuksan sa kabinasa. Ang nilalaman ng sulat, ito ay mensahe ni Tyrone sa kanya na nagsasabi sa kanya nagsisisi siya sa pag-alis ng hindi nagpapaalam sa kanya. Ngunit kapag bumalik siya sa loob ng 3 araw, ipapaliwanag niya ang lahat sa kanya. Kahit na ang sulat kamay ay hindi kay Tyrone, ang pirma doon ay kay Tyrone. Bakit pupunta si Tyrone sa ibang bansa kung iisipin ang delikadong estado niya? Wala talagang magagawang isang bulag, naisip ni Eliza. Paano ako nakakasigurado na si Tyrone ang sumulat nito? Tanong niya sa kanyang PA. Yung pirma ni Mr. Tyrone, sagot ng PA ni Tyrone. Siyempre alam niya yon pero hindi kay Tyrone ang sulat kamay. Ang mga pangulo hindi sumusulat ng mga liham sa kanilang sarili. Ang kanilang sekretarya ang gumagawa. Paliwanag ng PA. Hindi ito opisyal na sulat, ito isang personal na sulat. Bakit ang sekretarya niya magsusulat nito? Tanong ni Eliza at biglang napagtanto na imposibleng magsulat si Tyrone na mag-isa dahil sa katotohanan siya ay bulag. Baka may sinabi siyang sumulat na sulat para sa kanya. Gayunpaman nakakabahalang umalis siya na hindi nagpapaalam sa kanya. Ganun ba talaga kalaki ang tiwala niya sa mga nasa presidential lodge na pinaniniwalaan niya hindi sila makakasakit sa kanya at sa mga bata? Pinisil ni Eliza ang sulat at lumayo sa PA. Eliza, tawag ng PA at galit na lumingon sa kanya si Eliza. Ano? Nainis pa siya na hindi siya tinawag ng lalaki ito ng misis. Bakit ba walang galang to? Please, kailangan mag-usap tayo, sabi niya. Bastos ka, PA ka lang ni Tyrone at sumusobra ka na. Hihintayin ko na lang pagbabalik ng asawa ko, sabay-sabi. Umalis na siya sa kinaroroonan nito. Noong gabi ng pagkatapos patulugin ng kanyang mga anak, nakipag-video call kay Jane. At pagkasagot niya rito, nag-usap muna sila tungkol sa trabaho. Pagkatapos ay sinabi niya rito ang bastos na ginawa ng PA ni Tyrone. Masama ang kutob ko sa kanya, Eliza. Bakit niya sasabihin sa'yo na kaakit-akit ka? At kahit na tinawag ka niya sa iyong pangalan, kahit na alam na niya na asawa ka ng amo niya, tanong ni Jane. Hindi ko maintindihan. Hihintayin ko na lang na dumating si Tyrone, sabi ni Eliza. Pinayuhan siya ni Jane na maging maingat sa lalaki.
Meron silang pinag-usapan tungkol sa iba pang mga bagay. At ilang saglit natapos din ang tawag. Habang nakahiga si Eliza sa kama, hindi niya maiwasang isipin si Tyrone. Biglang naisip din ni Eliza ang sinabi ng sekretarya tungkol kay Tyrone. Sabi ng sekretarya na pumunta si Tyrone sa East Hill dahil alam niyang si Benji ang kasalukuyang hari sa East Hill. Nagpa siya siyang tawagan para siya tanungin kung si Tyrone ay tunay na nasa East Hill. Tinawag niya si Benji at walang tigil sa pagtibok ang puso niya. Nang tumunog ang tawag, umaasa siyang si Benji ang sumagot. Gusto lang niyang makasigurado sa kinaroroonan ni Tyrone. Benji! Benji! Uy Eliza, kamusta na kayo ng mga bata? Kalmadong boses ni Benji. Hindi ako okay. Nandiyan ba si Tyrone? Tanong niya. Natahimik sandali si Benji at sinabing, oo naman. Oh please, ibigay mo sa kanyang telepono mo. Umalis siya dito na hindi nagpapaalam sa akin, sabi ni Eliza. Sa totoo lang, pinangunahan ni Tyrone ang ating mga sundalo sa labanan, sabi ni Benji. Ano sabi mo? Ipinagpalagay ni Eliza na hindi niya narinig ng mabuti ang sinabi nito. Bilang isang hari, tungkulin kong pamunuan ng aking mga sundalo sa labanan. Ngunit wala akong anumang kasanayan sa pakipaglaban. Palagi ako nasa opisina sa buong buhay ko. Kung pinangunahan ko mga sundalo sa World War na nagaganap, brutal ako matatalo kaya naman pumunta si Tyrone dito kapalit ko. Andito lang ako bilang hari sa utos niya, sabi ni Benji. Anong World War? Aling bansang nakikipaglaban? Tanong ni Eliza at patuloy na iniisip kung paano si Tyrone na isang bulag na namumuno sa digmaan. 6 na bansang nagsama-sama at nagpadala ng liham sa akin na nagsasabi sa akin na bumaba bilang hari ng East Hill. Pagkatapos sinaylo na hindi na ang presidente ng North Hill. Tinanong ko si Tyrone kung dapat akong bumaba, ngunit sinabi niyang hindi. Tyrone told me to send a letter back to them that we would be ready for war, which I did. Benji continued. Si Tyrone ang God of War at may 5 malalaking bansang gagawa ng anumang bagay sa kanyang utos. Pumunta siya rito kasama ang mga sundalo ng North Hill. Pumili kami ng ilang tapat na sundalo ng East Hill, kasamang 5 iba pang bansa sa ilalim ni Tyrone. Pagkatapos pumunta na dito, nagsimula ang digmaan, 3 oras na ang nakalipas at umaasa kami hindi magtatagal para talunin namin siya. Sabi ni Benji, ang magandang balita, kung talunin natin ang 6 na bansang ito, pangungunahan din sila ni Broderick at lahat sila'y magiging kay Tyrone. Sabi ni Benji, si Tyrone ba talagang nanguna sa libu-libong sundalo sa digmaan? Tanong ni Eliza. Yes, he is the battle captain, the former god of war. Sir Walter also accompanied him as a father god and someone who could give him advice when needed. Said Benji, alam mo bang hindi nakakakita si Tyrone? Tanong ni Eliza. Ipinagtapat niya sa akin at kay Sir Walter ang tungkol sa kanyang sakit at tungkulin namin natakpan ng aming mga bibig tungkol dito. Ang pagiging bulag ay hindi maaring pigilan siya sa pakipaglaban. Si Tyrone ay sensitibo sa panganib at nananalo sa mga laban kahit na sa kanyang estado. Sabi ni Benji, paano ka nakakasigurado? Sobrang nag-aalala ako. Hindi tayo sigurado kung may papanalo ni Broderick ang labanan, sabi ni Eliza. Oo, hindi tayo sigurado kung mananalo si Tyrone pero bukod dyan, si Sir Walter ay may malaking pag-asa. Hindi sinabi sa iyo ni Tyrone dahil alam niyang pipigilan mo siyang lumaban. Kaya kailangan niyang gumawa ng sulat, sabi ni Benji. Pero siyang presidente dito, paano siya umalis bigla sa kanyang posisyon? Tanong ni Eliza. Hindi siya umalis sa kanyang posisyon. Ang sinabi niya sa parliament sa North Hill ay pupunta siya para sa isang malaking assignment dito sa East Hill at babalik sa loob ng 3 araw. Ang mga pangulo'y pumunta sa ibang mga bansa para sa hanggang 3 linggong bakasyon. Pinapayagan to sa konstitusyon, kaya huwag kang mag-alala tungkol sa kanyang pag-alis. Sinabi sa amin ni Tyrone na tiniyak niya na ang lahat ay maayos bago siya umalis. Sabi ni Benji, well, alam ko matalino si Tyrone. Umaasa ako magiging maayos at ligtas siyang makakabalik. Sabi ni Eliza. Oo naman, kailangan lang nating maging positibo. Kamusta naman ang mga bata? Tanong ni Benji. Ayos naman sila, sabi ni Eliza. Kailangan ko nang matulog, sige. Binaba ni Eliza ang tawag at pinagdasal na manalo si Tyrone sa digmaang kanyang nilalabanan. Nang siya ay halos mahimbing na sa pagtulog, nalimpungatan si Eliza na makarinig ng malakas na iyak. Narelax siya na makumpirma niyang ang boses na umiiyak ay pangmatanda kaya walang nangyari sa kanyang mga anak. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang bintana at binuksan ito. Nakita niya isang lalaki nakahawak sa kanyang binti at umiiyak sa ilalim ng isang puno. Ano kayang problema niya? Lumabas si Eliza sa kanyang kwarto. Tinignan ng kanyang mga anak at napagtantong mahimbing na ang tulog nila. Pagkatapos lumabas siya ng quarters. Ang Presidential Lodge ay napakalaki at secured. Kung saan galing ang lalaking umiiyak ay nasa Presidential Lodge din. Walang takot siyang naglakad patungo sa lugar at napagtanto niyang lalaki ay ang nakakainis na PA ni Tyrone. Anong problema? Tanong niya.
Napakong binti ko nang makita ni Eliza kung gaano siya nasaktan. Nawala ang galit dito sa kanya at mabilis siyang lumuhod sa harapan niya at hinawakan ang binti nito. Oh my gosh, malaki ang sugat mo. Tumango ang lalaki at mas lalo pang umiyak. Kaya mo bang pumunta sa quarters ko? May first aid ako, tanong ni Eliza. Okay, pero tulungan mo ko makatayo, hiling niya. Sure, inalalayan siyang tumayo ni Eliza at tinulungan pa siya sa harap ng quarters niya. Nang maalala niya na ilang oras nang nakakaraan ay sinabi niyang kaakit-akit siya, bigla siyang hindi naging komportabling dalhin siya sa loob ng bahay kaya sinabi niya, maghintay ka dito, hindi kita madadala sa loob para sa mga personal na dahilan. Pero mabilis din ako makakabalik dito, dala ang first aid kit. Walang problema. Ouch! Napangiwi ang lalaki sa sakit at sinenyasan si Eliza na tulungan siyang makaupo. Inalalayan siya ni Eliza na maupo sa sahig sa harap ng quarters at dali-daling pumasok sa loob ng kwarto kung nasa ng first aid kit. Sa sandaling bitbit niya ang first aid box, narinig niya ang malakas na kalabog ng pinto.